Ito yung nakakuha ng atensyon kahapon, itong congressman na ito. Alam nyo, itong congressman na ito ng Quezon City, huwag kayong magtaka kung bakit ganun yan. Ha? Alam nyo, huwag kayong magtaka. Duterte yan, kahit noon pa. O ito yan, oh. Kita nyo yung picture na yan. Siya yan, nung eleksyon. Alam nyo kung anong pinagmamalaki niya? Si Sara Duterte. Nung tumakbo siyang congressman ng Quezon City, ayun, kasama niya sa pag-house to house, itong si Sara. Yan, oh. Team Servicio, house to house with VP Sara Duterte. Quezon City yan. Actually, nanalo lang naman yan. Kunti lang na boto ang panalo niyan kay Marvin Rillo. Mahigpitan yung laban doon sa Quezon City, sa distrito niya. Nakalaban niya si Marvin Rillo. Ano yan? Mahigpitan yung naging laban. Pero ito, talagang Sara Duterte yan noon pa, mga kabunyog. Kaya dito, sa hearing kahapon ng Blue Ribbon ng Justice Committee, nagpakagarapal talaga ang nito, Duterte. Kaya lang sa sobrang garapal niya ng pagka-Duterte, yung kabastusan niya na ugaling Duterte o Duterte, dalang-dala niya talaga. Ano ba ang kontrobersya sa kanya kahapon? Alam niyo, maraming mga dispalinghadong argumento ito kahapon. Itong si Suntay. Ang pinakamalala niyang kahapon, yung tungkol kasi sa issue, yung isa sa ground sa impeachment ni Sara, yung tungkol sa mga sinabi ni Sara na seditious. Yung seditious, yung nagpo-promote na ng paglaban sa gobyerno at saka yung pagbabanta sa buhay ng presidente at ng First Lady pati kay dating Speaker Martin Romualdez. Yung banta ni Sara na mayroon daw siyang hinire na assassin na papatay kay Marcos at kay First Lady Lisa Araneta at saka kay Martin Romualdez kung may mangyayari daw sa kanya. Ayun, pinag-usapan kahapon yon. Isa yun sa mga grounds na tinalakay. Pagtatanggol nito ni Suntay kay Sara Duterte, ang sabi niya, ganito ang pagkakasabi niya, hindi nyo naman dapat sinuseryoso yun. Hindi daw dapat seryosohin yun. Yung sinabi daw na yun ni Sara, di ba mayroong gesture si Sara, i-chap-chap niya yung kung siya lang daw gusto niya, i-chap-chap, putulin yung yung ulo ni Marcos. Ay di ba ganun yung mayroong video ganun si Sara. Itong si Bong Suntay na Duterte, ang sabi niya, hindi naman dapat siniseryoso yun. Sabi niya, kasi lang naman daw yun. Kumbaga desire. Ibig sabihin, yun ang gusto niya. Pero hindi ibig sabihin na yun yung gusto niya, ay mangyayari yun. Huwag daw i-take yun na literal. Alam nyo itong mga Duterte, ang mga galamay at kampo nila, laging ang paliwanag, laging ang lusot nila, taken out of context, misunderstood, di ba? Ano ang depensa ni Marcoleta doon sa kanyang mga kapalpakan na sinabi? Misunderstood daw siya. Ay, hindi, misunderstood. Taken out of context. Ayun. Si Robin Padilla, ano naman ang lusot niya? Misunderstood, sabi ng chief of staff niya. Pagdating doon sa ICC, si Digong, ano na naman ang ni Digong? Sabi na naman, hyperbole. Joke lang yon. Yung mga sinabi ni Duterte ay hyperbole. Ganyan sila mga kabunyog, mga kababayan. Ito na naman, ang sabi na naman ni Bong Suntay, itong congressman ng Quezon City na ito, na lantarang Duterte, ang sabi ni Bong Suntay kahapon, wag daw i-take literal yung sinabi ni Sara. Desire lang yun. Ang ibig sabihin ng desire, gusto mo, pero hindi mo naman magawa yun. Imagination lang yun. Imagine mo lang. Kaya yung sinabi daw ni Sara na, gusto niya putulin yung ulo ni PBBM o ng Pangulo, desire lang yun. Gusto niya. Pero naman daw hindi ibig sabihin nun na yun talaga yung mangyayari. Desire lang. Tapos naghalimbawa siya. Halimbawa daw, pumunta siya ng Shangri-La. Nakita niya doon si Ann Cortez. Ang ganda-ganda daw pala ni Ann Cortez. Nung makita niya si Ann Cortez, nagnasa daw siya, nag-imagine siya. Pero yung imagine niya daw na yun, imagination lang yun. Wala naman daw mangyayari doon.
Ganun yung kanyang ano, bakit nabanggit yung imagination. Dinidipinsa niya si Sara para patunayan na yung gusto ni Sara na mangyari, yung desire na sana mamatay na si Marcos, hindi naman daw ibig sabihin na gagawin yun ni Sara. Imagine, ano lang daw yun, desire. Ang desire ay hindi nangyaring, yung desire mo, yung gusto mo, pero hindi ibig sabihin na yun ay gagawin mo. Ang palusot nito ni Bong Suntay, siya din nga daw, nakita niya si Ann Curtis doon sa Shangri-La, ang ganda-ganda daw. Gusto niya daw, pinagnanasaan niya sana ito, katulad daw ng gusto ng marami, desire. Pero, hindi naman daw yun magagawa niya. Kaya, imagination na lang yun, desire. Kaya wag daw i-take literally o wag daw i-treat na seryoso yung sinabi ni Sara. Ganyan mga kabunyog, mga kababayan. Yan yun. Anong lumalabas dyan? Yung kabastusang tatak ng Duterte, ayan, hindi na nahiya si Suntay, ibinandilan niya na kahapon. Yan ang problema sa kanila ng mga kampo ng Duterte. Galit na galit ngayon. Si Mayura Joy Belmonte ng Quezon City, sabi niya, mag-apologize ka, Congressman Bong Suntay. Dati kang councilor ng Quezon City. May mga sinulong tayong ordinansa dito. Yung bawal bastos sa Quezon City. Tapos ngayon, ganyan ang ugali mo dyan sa Kamara. Mag-apologize ka. Sa programa ni Karen Davila, matindi rin. Galit din si Karen Davila. Galit din si Karen Davila. Siyempre, yung grupo ng Gabriela, sila Sara Ilago, Congresswoman, hinihingi nila dito kay Suntay na mag-apologize. Congressman ka, bastos. Yan mga kabunyog mga at ngayon pa namang March 8, International Women's Day. International Women's Day ang March 8. Ibig sabihin, itong buwan na ito ng Marso ay pandaigdigang araw ng kababaihan. Tapos tatawagin mo yung congressman na yan, kagalang-galang, honorable. Mali nga yung ginawa ni Congresswoman Beatrix Luistro kahapon eh. Sabi niya, okay, Honorable Bong Suntay, hindi dapat ginatawag na honorable yan, manyakol yan. Hindi honorable. Diba? Sa totoo lang mga kabunyog, kaya lang, ang problema kasi talaga dito, para sa kampo ng mga Duterte at sa mga galamay at tagasunod nila, walang mali sa ganyan. Kaya tayo ng mamamayan dapat ngayon ang mamulat. Tayong mamamayan ang dapat mamulat na sa pinagagawa ng mga yan. Tingnan nyo si Marcoleta. Sabi niya, yung mga pinagsasabi niya tungkol sa West Philippine Sea taken out of context. Si Robin Hood Padilla naman, misunderstood. Si Digong Duterte naman, joke lang naman daw yung mga sinabing pagpatay. Ito naman si Bong Suntay, imagination lang naman daw yun. Ang tindi ng mga ito, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ngayon, tama lang ito. Ang mga kababaihan, kasi ang problema dito, ang dami na nating naipasang batas. Yung bawal bastos, may batas na ganyan. Yung Safe Spaces Act, batas din yan. Violence Against Women and Children, and Their Children Act, batas din yan. Tapos ito mambabatas, ganyan ang ugali. Ganyan ang ugali, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon pa naman, na International Women's Month ngayon. Ang March 8 ay International Women's Day. Kaya, tama lang yun. Yung mga komentaryo ni Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, sabi niya mag-apologize ka. Kasi congressman niya ng Quezon City. Si Karen Davila, napanood ko yung programa nila. Talagang nung matapos yung programa, nilalastadahan itong si Bong Suntay. And yet, tingnan nyo sabi ni Bong Suntay, wala namang masama sa sinabi ko. Wala naman daw masama sa sinabi niya. Imagine nyo yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya dito, nai-expose dito kung anong klase ang mga Duterte at ang mga galamay nila. Tingnan nyo kung anong klase. Tama ba yun? Public hearing yun. Justice Committee, House Justice Committee hearing tungkol sa impeachment. Tapos ang paliwanag mo, wag daw dapat si Sara pag-initan doon sa pagbabanta.
sa buhay ng presidente at ng First Lady at ni Martin Romualdez, Speaker. At saka yung pagnanasa daw yung sabi ni Sara na kung siya lang gusto niya i-chop yung ulo. Wag daw yun i-take literally kasi ano daw yun, desire. Hindi naman ibig sabihin na desire o yung gusto, mangyayari na yun. Tapos para ano niya yung point niya, sabi niya katulad niya raw, nakita niya sa Shangri-La si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala, sabi niya. Nagnasa siya, kumbaga nag-imagine siya ng kung ano-ano tungkol kay Ann Curtis. Pero hindi niya naman daw yun magagawa, desire lang yun. Imagine niyo yan, congressman ka, kaya lang ayaw niya talagang tanggapin. Sabi niya walang mali sa ginawa niyang yun. Tapos tatawagin mo yung ganyang klase ng tao, honorable. Honorable. Kaya lang wala nga tayong magagawa kasi ganyan sila eh. Para sa kampo ng mga Duterte, walang mali sa mga ganyan. Kabagay, si Digong, ganun din eh. Nung presidente siya, bastos. Sila Sara Duterte, sila Baste, sila Pulong, ganyan. Kaya ano talaga mga kabunyog, mga kababayan, tatak Duterte na yan eh. At tingin niya, kahit pa magalit sa kanya ang taong bayan, kahit pa magalit sa kanya ang publiko, para kay Bong Suntay, pinagtanggol niya si Sara Duterte. Yan ang importante sa kanya. Ganun sila. Actually, si Marcoleta, yung isa pa, yung Paulo Marcoleta. Grabe. Imagine niyo gustong paalisin doon sa audience si Kiko D. Ang rason niya, kasi baka may gawing panggugulo dito. Premonition. Baka may gawing panggugulo. Ay, ganun pala yon. Ibig sabihin, sa tingin mo baka may gawing panggugulo, paalisin mo. So sabi ng mga kongresista, wala pa naman palang ginagawang panggugulo, bakit mo pa aalis? Ngayon, pinapag-apologize itong si Suntay. Ayaw. Sabi niya, wala daw mali sa ginawa niya. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang nangyayari sa atin. Itong mga pro-Duterte na ito, tingnan nyo ang mga kaisipan nila. Si Paulo Marcoleta, itong si Bong Suntay, sabi na sabi ni ito si Mr. Imagination. Si Paulo Marcoleta naman, Mr. Premonition. Yan yung klase. Kaya imagine niyo ngayon, ang klase ng Pilipinas kapag si Sara Duterte ang presidente. Ganyan din ang mga mamumuno. Alam nyo, yan si Suntay. Kapag nanalo si Sara, pwedeng maging speaker ng House yan. Kasi, ire-reward yan ni Sara. Nung panahong ini-impeach siya, yan yung nagtanggol sa kanya. Ganyan ang magiging speaker ng House kapag naging presidente si Sara Duterte. Mga tipo ni Suntay. Pagkatapos, ang magiging majority floor leader, mga tulad ni Paulo Marcoleta. Imagine niyo ang Pilipinas na ganyan. Ang speaker ng House, si Bong Suntay. Ang majority floor leader ay si Marcoleta. Paulo. Matindi, Imagine niyo yan. Yan ang mangyayari sa bansa natin. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan ang dapat hindi na yan tinawag ni Congresswoman Beatrix Sulistro na Honorable Bong Suntay. Paano naging honorable yan? Paano naging honorable yan? Mga kabunyog, mga kababayan. And yet, ayaw niyang mag-apologize. Wala daw mali sa ginawa niya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.